Oh, sabi rito, magandang Ang gabi po. gano'n. Tanong lang po. Si Allah po ba na sinasamba ng mga Muslim, siya rin po bang ama nating mga Katoliko? Thank you po sa sagot. Galing kay Marlo Magyawe. So, sana nakikinig ka uli, Mario Magyawe. Ito na po yung tanong niyo. Sasagutin na yung Si gabing ito. Yun si po, Allah brother. ng mga Muslim? Oo, siya din po ba ang ama nating mga Katoliko? Siya po bang Diyos ama nating mga Katoliko? Yung Allah daw ng mga Muslim. Bro Jundre. No, hindi. Kasi ang Allah ng mga Muslim, walang anak ni ang kanilang ano, ang kanilang aral is Allah is a father of no one. So si Allah daw hindi siya ama ng sino man. Even si Christ sa kanila nilalang lang, no? At nilalang na hindi kinikilalang anak. So yun po ang pagkakilala nila sa Diyos, walang kinikilalang anak. Silang lahat ay alipin lamang. Alipin lang ni Allah. Yan ang tingin ng mga Muslim sa kanilang sarili, mga alipin lang ng Diyos na si Allah. Kaya hindi yun hindi yun matatawag na yun si Yahweh. Kasi Brother Angel, basahin nga natin no, kung sino si Yahweh sa mga mananampalataya, Brother Angel. Kung magkagayon, ganito ang sabihin mo sa kanya. Ipinapasabi ni Yahweh ang Israel ay aking anak na panganay. Hmm. Yun, ang salita ng Diyos. Yun. So, ang mga Israelita daw, anak na panganay, so kinikilala ng Diyos ng Israel na mga anak, no, ang mga Israelita. Tapos ang mga Muslim, um, hindi kumikilala ng anak si Allah. So hindi talaga sila parehas, no? So kung sa mga nanampalataya kay Yahweh, si Yahweh ay ang mga Israelita ay kaniyang anak, so it follows na ang si Yahweh is ama ng mga Israelita. Basahin natin ba yung silang Malakias 2:10. Oh, wala ba tayong lahat ng isang ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit kayo nagsisigawa ng paglililo? Bawat isa'y laban sa kanyang kapatid na nilalapastangan ang tipan ng ating mga magulang. Ang salita So, ng Diyos. salamat sa Diyos. So, napakalinaw no na ang Diyos talaga pinapakilala siya bilang Ama ama, talaga. no? At Sila ang mga ala o hindi, Israelita, hindi ama, no? Ala lang. yes. The Allah is the father of no one. So, Mm. hindi siya kinikilala na ama ng mga Muslim. At ang mga Muslim din hindi kinikilala ni Allah na anak. Sa Bible, ang mga Israelita kinilalang anak at si Yahweh kinilalang ama. How about sa New Testament, kinilala ba na ama ang Diyos? Basahin natin yung unang Korinto, Brother Angel, 8:6. Subalit para sa atin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama, na lumikha ng lahat ng bagay at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisang Panginoon, si Yesu Kristo. At sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya nabubuhay tayo. Yan, ang So salita malinaw, ng Diyos. malinaw talaga na sa pananampalatayang Kristiyano, ang Diyos talaga natin ay kinikilala nating Ama, no? Sa Muslim mga kapatid, si Allah is walang kinikilalang anak. Walang kinikilalang anak. Mga alipin ang tingin ni Allah sa mga Muslim. Yun lang, Brother Angel. Okay, dadagdagan ko po yung pinaliwanag po ni Brother Junre. Tama po si Brother Junre na iba ang Diyos ng Islam, iba ang Diyos ng Kristyanismo. Sa Muslim, ang kanilang ala hindi nanganganak. Oh, at hindi rin ipinapanganak. Samantalang sa Kristiyano, ang ating Diyos may anak. Sa Muslim, walang anak. Oh,
Ano pa? Ano pa yung pinagkaiba? No? Ang Diyos ng Muslim, hindi tinatawag ni Kristo na Ama. Hindi. Ang Diyos ng ang Diyos Ama ng mga Kristiyano, kinikilala ni Kristo na kanyang Ama. Kaya nga sabi ni Kristo sa Biblia, kapag manalangin kayo ay ganito, Ama namin na nasa langit ka. 17:11 ng Juan, Amang banal, paririyan ako sa iyo. Tinatawag niya Ama. Pero ang sa Islam, hindi kailanman tinuturo na si Kristo ay tumatawag sa kanya na Ama. Sapagkat wala naman silang katuruan na si Kristo ay anak ng Allah. Iba talaga. Iba. Tapos, kung sa history naman tayo magbabatay, bago pa nangaral itong si Muhammad ng Islam, itong si Allah na kanilang inikilala based sa history of the ancient Arab, doon sa Arabian Peninsula, itong si Allah ay itinuturo na ito bilang Diyos bago pa man nangaral itong si Muhammad. Bago pa nagtuturo at nagpakilalang propeta si Muhammad, ipinangangaral na itong Allah sa mga sinaunang mga Arabo. Pero sa kanilang pagtuturo doon sa Kaaba, meron itong mga tatlong anak na mga Diyosa. Itong si Alat, si Manat, at si Alusa. So, nung naging propeta na si Muhammad, yung tatlong tinatawag na kumbansagin is the three daughters of Allah, itinakwil ni Muhammad kasama yung 260 idols ba yon na nasa Kaaba na ngayon ay wala na kasi i-dinispose ni Muhammad. Kaya iba talaga ang Diyos ng Islam sa Diyos ng mga Kristiyano. Iba. Kaya kung papipiliin tayo, mas maganda dito ako sa Diyos ng mga Kristiyano kasi sigurado pa. Bakit? Yung kinikilala ng mga Muslim na kanilang Diyos na itong si Allah, ito ay ang Allah na ipinangangaral ni Muhammad. Ito yung Allah na ipinangangaral ni Muhammad. Pero tandaan natin, hindi pa nangangaral si Muhammad, meron ng Diyos na kinikilalang mga Israelita. At hindi yon ang Allah. Bakit? Ang tawag ng mga Israelita sa kanilang Diyos ay Elohim. Elohim. Hindi Allah. Elohim. Kasi plural siya. Elohim. And then, yung pangalang Allah, based sa kanilang scholar na si Hassan Bagil, try natin hanapin dito yung reference na pakita ko sa inyo yung reference na Christian and Muslim dialogue. Alam to nila eh. Pakita ko lang sa inyo para malaman ninyo na hindi ako namamaratang dito, kundi may mga totoo yung mga sinasabi ko. Ating munang silipin dito sa, wait lang ha, sa Islam ito, tingnan sa Islam. Ito. Anong sabi dito? Christian-Muslim Dialogue by Dr. Hassan Bagil. Sabi dito, Christian, it feels strange to hear the name Allah. Why don't you say God if you speak English? Sabi ng Muslim, yes, indeed, the name Allah seems to be strange to non-Muslims. But this name has been used by all prophets since Adam until Muhammad. Ito yung sinasabi nila na used daw ng all prophets, pero ang reality hindi. Bakit? Ayan ang karugtong oh. It is a contraction of the two Arabic words al-ilah, the God. By dropping the letter I, you will find the word Allah. Tandaan ninyo na yung mga prophets, ng mga prophets sa Old Testament hindi gumagamit ng wikang Arabo. Hindi gumagamit ng wikang Arabo. Therefore, hindi nila kilala itong Allah
na kinikilala ng mga Muslim. Sina Kristo hindi gumamit ng wikang Arabo. Yung Eli, Eli, lema sabachthani, iba yung Eli sa Allah. Sabi nga nila it is a contraction of the two Arabic words al-ilah, the God. Ngayon, nung si Kristo ay nasa krus, sinigaw ni Kristo, Eli, Eli, yung Eli, Eli, my God, my God. So, hindi pwede sabihin na Allah, Allah, lama sabachthani. Hindi pwede mangyari yon. Kasi ang Allah is a two Arabic contraction word. It's an Arabic word, ang Allah. By dropping down the letter I sa word na al-ilah, doon pumuporma ang pangalang Allah na hindi naman binabanggit ng mga sinaunang propeta. Maging sa panahon ni Kristo, hindi naman sila gumagamit ng wikang Arabo para sabihin na si Allah ang kanilang Diyos. No. Wala naman binanggit na sila ay gumamit ng term al-ilah. Kasi unang-una, di naman sila mga Arabo. Sila ay mga Hudyo, mga Israelita. Ang kanilang wika ay Hebreo. Ano naman ang pangalan ng Diyos sa Hebreo? Elohim. Elohim. So hindi siya Allah. So yan ang ating malinaw na pagdaragdag sa sagot ni Brother John Ray na napakahalaga para sa mga Kristiyano nanonood. Ito po si John Do Alabado na sasabi po sa inyo. Maraming salamat po and good evening. Mamayang gabi po, abangan po ninyo punto por punto Worldwide Catholic Bible Study. At bukas po, Friday, so titingnan ko lang po kung makapag-live ako sa Bro John Do Alabado TV. Ang alam ko lang kasi Monday to Wednesday, sigurado ako may mababantay na kinina sayonara sa umaga. So kaya kong gawin yun. Pero kung Thursday, yung aking kasing partner nasa tindahan, so hindi ko kayang gawin yun ng ako lang mag-isa. Pero sisikapin ko naman baka sakali may bakanting oras. Ito po si John Do Alabado and saying to you, bye-bye.